Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni ang The Best ka Inday Sara. Ito, title, Bello, si ex-secretary Bello, Labor Secretary panahon ni PRRD. Bello, Bersamin na karma sa ginawa nito kay FPRRD. Meaning si ex-executive secretary Bersamin na karma na kuno. Okay. So bakit? So, basahin natin ha. Nagpahayag si dating Labor Secretary Silvestre Bello III na may karma umano ang sinapit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pagkakadawit nito sa isyu ng 52 billion budget insertion. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Bello na si Bersamin ay tinulungan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging Chief Justice hanggang sa pagtatalaga sa kanya bilang GSIS chairman. Wow! Grabe no? Pag-retire niya as Chief Justice, I think 2019 siya nag-retire. Correct me if I'm wrong. After that, binigyan pa rin ni PRRD ng posisyon si Bersamin as chairman ng GSIS. PRRD pa rin ang naglagay sa kanya. Pero, pagdating ng panahon, sila pa raw ang nagmaniobra para kidnapin si PRRD. Yan ang pahayag ni Bello. Sabay banggit na karma umano ang tumama ngayon kay Bersamin. Dagdag niya, darating din ang karma sa sino bang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Let us stay vigilant, sabi niya. Huwag nating hayaang kampante silang magnanakaw. Babala ng dating kalihim. So, ito bang nagsabi, si BP Sara, very famous yung, sabi niya, ang gaba, dili, magsaba. Ako rin, yan ang napatunayan ko sa buhay ko. Karma will always come. Dalawang klase ng karma. ang alam ko noon, yung masamang karma, meron din palang good karma. Kasi biblical principle, whatever you sow, you reap. Magtanim ka ng mabuti, mag-ani ka ng mabuti. Para bang kindness is like a mirror, or kindness or goodness. Humarap ka sa salamin. Anong makikita mo? Eh di yung sarili mo. So ganyan din yan. Mag-invest ka, magpugas kung sa Bisaya. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Then later on, susuklian yun. Kung hindi man yung ginawan mo ng kabutihan, ibang tao ang gagamitin ng Panginoon nga susukli. Naranasan ko yan for so many times. Yung good karma. Ganon din yung bad karma. Kasi hindi naman ako santo. Nung kabataan ko pa, ang dami ko ring mga masasamang ginawa. Lalo na nung panahon na ang ginudyos ko yung pera. Yung the love of money is the root of all evil. Naranasan ko yan. Na in my mind, naniniwala akong may Diyos. But in reality, in my heart, pera. Gusto kong magkamal ng limpak-limpak na salapi. Kaya nung ginagawa ko yon, salapi sa hindi magandang pamamaraan. Hindi yung legal, sweldo legal. Kaya lang, maraming sideline. Naranasan ko yan. Bad karma dumating. So later on, nung na-realize ko na mali, humingi ako nag-repent ako, humingi ng tawad sa Diyos at nagpatulong sa Kanya na
He will rule over my life. At ngayon, siya na ang naghari sa buhay ko. Ayun, nakakagawa na ako ng mabuti. Dahil sa ginagawa kong mabuti, nagtataka ako, bigla na lang din, may bumabalik sa akin na kabutihan, sobra-sobra pa. Ganon pa yun, yung ng law of karma. Whatever you sow, you reap. Okay, going back dito sa administration. Group effort, yung ginawa nila kay PRRD. So, ang lumalabas sa group effort, according to Secretary John Vic Rimulya, is the President, Rimulya, Anyo, and Gibo. 4. But I believe, agree ako dito kay Secretary Villo na may kinalaman din yan, posible Executive Secretary, dating Chief Justice, talagang may kinalaman yan. So, ano ngayon? Yun na, ang gaba dili magsaba. parang yung nangyari din kay General Torre. Pinakasikat nga PNP chief. Bakit? Siya lang ang may tapang ng loob na mag-aresto ng dating presidente na walang warrant of arrest. Sinunod lang daw niya ang utos sa kanya. So, tama yung sabi ni Secretary John Vic na parang pitbull, bulldog. Susunod ang sa utos kahit anong repercussion, susunod. So, ano ngayon? Manggagamit. Ginamit lang. After 85 or 86 days, sibak na siya. He made history. General Torre. First PNP graduate to become the PNP chief. Wow, ang galing. But, the PNP chief with the shortest term with 85 days. So, di ba? Karma talaga. There will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. So, ito na, unti-unti, isa-isa na silang Kaya, relax lang po tayo. Ako, masakit sa dibdib ko yung ginawa nila kay Tatay Digong. Talagang, nilalabanan ko yung galit ko noon. Ngayon, natanggap ko na sa yung galit, sakit ng loob, nandiyan pa rin. Kailang, isinakamay ko na, ipinasa kamay ko na sa Diyos. Sabi ng Diyos sa Bible, vengeance is mine. Ang paghihigante, ako yan. So, ito na, unti-unti. Torre, yan, Bersamin, mga group effort. Ang gaba, dili magsaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani kadako sa buslot na balay ni Angkol sa tagaan na Moguero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So karon pag hindi mo mapuli ang Moguero. Oo, karon pagod. So mag-atop na ka Kol. Oo. Pasalamat ko kay natagan ko para atop. Oo, sige pa. So 30 na katuig ang balay ni Angkol sa inani ng Gitsura. So mag-atop na siya karon. Ana may santina. Nagpasalamat si tatay kay Salamat nakatap sa na dyan siya. Ginoo, inom sa barat. Ay sa kanay ang ay abo ba. Oo. Sa nagtabang ng Minyero. Kapal da man. Uy, andam ka danggaw. Karon naman nagid ang balay ni Auntie Og ni tatay. So kuan na gid siya, nakaatop na gid sila sa ilang balay.
Salamat to Ginoo amin naggiya tinabangan kay para makag-atop kay ta nalarak dayon ihabalay. So nagbisaya si nanay sa yang talaandig nga salamat daw sa Ginoo sa tabang sa video. Salamat ante.